Pag-usapan natin, kailan ba talaga maituturing na empleyado ang isang professional, lalo na kung kinuha siya under a retainership contract? Ito yung summary ng kaso ng Philcom ng Philippine Global Communications Inc. versus Ricardo De Vera, GR number 157214. Okay, so ito yung kwento. Si Dr. De Vera, isang doktor, kinuha ng Philcom para sa medical needs ng mga empleyado nila. Nagsimula to noong 1981 under ng isang retainership contract. Taon-taon to, may bayad siyang retainer fee kada buwan. Pero noong 1996, tinatos na ng Philcom yung kontrata. Sabi ni Dr. De Vera, "Teka, regular employee ako, illegal dismissal to." So ano ba yung mga importanteng takeaways dito? Una, yung setup. Si Dr. De Vera nag-offer ng services, nagkaroon ng contract, yearly nare-renew, tapos biglang tinigil ng Philcom kasi sabi nila mas okay na kumuha na lang sa mga accredited hospitals. Pangalawa, yung issue at hatol. Ang tanong talaga, may employer-employee relationship ba sila? Nako, paiba-iba yung sagot. Yung labor arbiter, sabi wala. Yung NLRC, binaliktad, sabi meron, regular employee daw. Yung Court of Appeals, iniba ulit. Pero sa huli, ang sabi ng Korte Suprema, wala. Walang employer-employee relationship. So binaliktad nila yung sa CA at binalik yung desisyon ng labor arbiter. Pangatlo, yung basehan. Ginamit dito yung classic na fourfold test. Tinitingnan yung selection, payment of wages, power of dismissal, at yung pinaka-importante, yung power of control. Si Dr. De Vera mismo nag-set ng gagawin niya. Hindi siya kasama sa payroll, kailangan pa mag-bill, tsaka may 10% withholding tax, di pang empleyado yun eh. Walang SSS contributions. Higit sa lahat, walang control ang Philcom sa paraan ng pagtatrabaho ni Dr. De Vera. Pwede pa nga siyang mag-private practice eh. Kahit sinasabi ng labor code na pwedeng kumuha ng doktor on retained basis, hindi automatic na empleyado na siya. Yung control talaga ang susi. Kaya sa isang linya, pinagtibay ng Korte Suprema na ang professional na kunuha via retainership kung walang kontrol ang kumpanya sa paraan ng trabaho niya at bayad via professional fees ay hindi regular employee, kahit gaano pa katagal. Kayo ba, naisip nyo? Ngayon, ano kaya dapat tandaan ng mga professionals at kumpanya pagpapasok sa retainership para iwas gulo? Mag-subscribe ka na kung gusto mong laging updated sa mga bagong desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas.